Bakit nga ba kailangan i-update yung profile o yung record natin sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. May mga iba't ibang dahilan kung bakit kailangan i-update yung GCash account, especially kung nakaka-receive ka na ng notification from GCash na kailangan ng i-update yung information mo. Or else, pwedeng ma-downgrade to basic account yung GCash wallet mo. Anong ibig sabihin nun? Kahit magkaroon ka pa ng balanse sa GCash, bababa ang limit nito at yung mga features katulad ng pagpapadala ng pera, paghiram, pag-transfer at marami pang iba ay hindi mo na ulit ma-access. That's why ipapa-verify or kailangan i-upgrade o di naman kaya kung may chance ka pa ay i-update na yung profile mo. At pwede kang i-update yung profile kapag click mo tong profile and then makikita mo dito yung pangalan mo, i-tap mo lang tong arrow at hanapin yung option na mag-update ng profile. Katulad nito, pwede na tayong mag-proceed. By the way, kung paano ka nagpa-verify ng GCash account dati, halos pareho lang yung proseso. Update natin yung profile, and mula dito, tatanungin na tayo ng detalye tungkol sa atin. Una-una, yung araw kung kailan ka pinanganak o yung birthday mo, i-tap lang tong calendar para ma-access itong calendar mismo. Para mas mabilis, i-tap nyo tong taon para makapag-proceed, para mahanap nyo yung tamang taon kung kailan kayo pinanganak at hanapin na lang yung buwan at yung araw na din. Next naman, nationality, Filipino. Kung meron kang dual citizenship, Filipino pa rin ang dapat na piliin. I-check itong I agree sa terms and conditions, i-tap ang confirm, at mga kailangan na ng ID mula dito. Yung ID na tinatanggap nila ay ito, national ID, yung card type. Ibig sabihin na tanggap mo na yung national ID mo. Kung hindi pa, pwede pa rin naman yung papel o yung digital na kopya o yung online. Ito yung online copy. And then, pwede rin yung mga driver's license, yung UMID, SSS ID, postal ID pwede din, passport, PRC ID, and lastly, yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. At kung may tanong kayo na pwede ba akong gumamit ng ID na wala dito as long as government-issued ID siya, katulad na lang ng PhilHealth, TinID, unfortunately, hindi. Magkakaroon kayo ng error message kapag ganon. So, pag napili nyo na yung tamang ID, halimbawa, Pag-ibig Loyalty Card Plus, tap natin to confirm, i-scan yung harap ng ID, dapat malinaw, hintayin na maging readable at malinaw yung pagkakakuha hanggang sa mag-check katulad nito. Kung sakali na kailangan din picturean yung likod na portion, picturean na rin. And then, kapag okay na, proceed na sa pag-selfie. Sa selfie, ang reminder, tanggalin ang salamin, walang cap, walang mask. Malinaw din dapat ang pagkakakuha. I-tap itong next at mag-selfie na. From here, kailangan nang i-provide yung mga information na hihingin sa atin. Ito yung ID na ginamit natin. I-provide dito, i-type dito yung ID number, maging yung salutation. Yung complete name o yung first name, middle name, may mga information na to na nakuha doon sa ID na pinicturan. And then sa bandang baba, in nationality, civil status kung single, married, contact number or cellphone number maging kung saan pinanganak o place of birth. Next naman ay yung sa current address, ito yun. I-provide na rin at hihingin din yung information tungkol sa updated na trabaho mo. Sa work details, employment type, ito yung mga pagpipilian. Government employee, OFW, private sector employee, self-employed student, or unemployed. I-click itong OK. And then, sa role, piliin din. By the way, pwede rito ang estudyante. Kung sakaling private sector employee ang pinili ninyo, magbabago yung role tungkol siyan. Pumili dito kung ano yung rank mo, i-tap ang OK. Pero just in case na iba pala like self-employed, ang role ay magbabago din. So, piliin mo na lang kung ano yung pinaka-fit sa'yo. Employer or business, i-type din dito. Pwedeng ito yung DTI registration mo. O kung sakaling hindi ka nagpa-register sa DTI, pwedeng ito yung name mo kung nagpa-register man sa BIR. Again, yan ay para sa self-employed, pero para sa mga empleyado, ilagay dito yung kumpanya pinagkatrabahuhan. Nature of work, piliin dito, i-scroll down para makita yung buong listahan. At again, kung ano yung pinakamalapit or pinaka-fit sa'yo, piliin lang din, i-tap ang OK. Source of funds, ito naman yung pagpipilian, salary, remittance from relatives or kamag-anak, proceeds of personal or real property sale, may mga investment, inheritance, income from business or profession, donation or campaign funds, or allowance, pensyon, at iba pa. Pag okay na, i-tap itong OK. Ito yung halimbawa natin. And then expected monthly transaction. Hindi naman kailangan na sobrang accurate. Halimbawa, kung ano yung pinili mo dito, yun talaga yung magiging transaction mo sa GCash. Expected lamang ang nakalagay dito.
So let's say sa atin 49,999 or below. Main purpose of opening an account. So bakit tayo nag-open ng account? I-tap natin to at ito yung pagpipilian. So sa akin siguro savings ipipiliin ko, pero sa inyo kung ano yung pinaka-fit like online shopping, pambayad ng bills, kapadala ng pera, or for credit loans, insurance, piliin nyo na lang din yung pinaka-reason nyo kung bakit nag-open ng account. Kapag okay na, napili na, i-tap ang okay. And then may mga questions tungkol sa PEP or politically exposed person and beneficial ownership. Ano ibig sabihin nito? Kapag PEP, politically exposed person, taong nasa politics or nakaupo sa gobyerno, may nahawakang posisyon. So, close natin to. Pag beneficial owner naman, ibig sabihin, ikaw yung nag-register, ikaw ba talaga yung pinakagagamit ng account na to? Close natin. So, dito sa PEP, no. Sa established beneficial ownership, piliin ko ang yes. So, sakaling nakikita niyo tong option na to, yung GSafe account, hindi ko kasi alam kung laging may ganito. Pero just in case, and naiisipan nyo mag-open ng bank account, pwede nyo piliin yung mga option na nandito. By the time na pinapanood nyo to, possible mag-update yung pagpipilian kasi baka mabawasan na to or madagdagan pa. Ang alam ko ngayon ay meron ding Maybank at Cebuana, pero wala siya sa listahan. So, again, baka mag-update yung listahan and piliin nyo na lang kung ano yung pinakagusto ninyo. Pero just in case na ayaw niyo pang mag-open ng GSave account or bank account dito sa GCash app, pwede rin naman piliin niyo tong no thanks. After all, pwede pa rin naman kayong mag-register later on kapag napag-isipan niyo na. Ang pinakamahalaga naman sa step na to ay makapag-update muna ng record. Tap natin to confirm. And then, i-review lahat ng information. Kung sakaling may mali, i-tap itong back at i-update na lang yung information na kailangan i-update. So, balik tayo. I-review ulit yung information, scroll down sa bandang baba, and then kapag okay na, wala nang kailangan i-edit, i-tap ito ang confirm. So, ito na yung confirmation na bini-verify na account, maghintay ng text or SMS from GCash within 3 days. So, back to dashboard, at tandaan na just in case na naging basic yung account o yung wallet natin sa GCash, i-check nyo yung wallet limit nyo dahil makaka-apekto ito sa pwedeng ipapadalang pera sa inyo. Baka kasi magkaroon ng problema, may in-expect pala kayong pera padala, yun pala, nabawasan na yung limit ninyo. So maganda talaga na i-update yung GCash account, and just in case na hindi pala nasa 500,000 yung limit ninyo, pwede nyo namang i-upgrade ito sa GCash Plus. Madali lang siyang gawin at meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Bali mag-enroll lang kayo ng bank account at ang GSave account. Sakaling interesado kayo sa actual experience namin, kung nagkaroon ba ng kahit na anong issue, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Sana makatulong. See you sa next videos!